Welcome to GEM-RC5 Quarter 1 Week 3, Pag-iimpok bilang paghahanda sa sariling kinabukasan. Welcome to my channel! Mga layunin. Una, na ilalarawan ang mga gawain ng pag-iimpok para sa sariling kinabukasan. Pangalawa, na ipaliliwanag ng pag-iimpok bilang paghahanda sa sariling kinabukasan ay kailangang malinaw upang matugunan ang mga kakaharaping pangangailangan sa iba't ibang sitwasyon. At pangatlo, na kapaglalapat ng mga gawaing pag-iimpok para sa sariling kinabukasan. Unang araw. Balik-aral. Maalaala mo kaya? May magandang alaala ka ba? O may maalala ka na mahalagang pangyayari sa iyong buhay ayon sa nakasaad na mga yugto? Magbigay kahit isa lamang bawat yugto. Isulat ito sa patlang. Paglinang sa kahalagan sa pagkatuto sa aralin. Maikling dula. Gabay na tanong, bakit pinigilan ni Nina si Mario na bumili ng potato chips at soft drinks? Magbigay ng dalawang dahilan. Paghawa ng bokabularyo. Pagmumuni-muni. Mula sa dula, sagutin ang sumusunod na tanong, paano naunawaan ni Mario na mali ang kanyang gagawin? Nagkaroon ba ng pagkakataon sa buhay mo na kailangan mong mamili kung junk food o wastong pananghalian ang iyong kakainin? Ano ang iyong ginawa? Ano ang naramdaman mo sa ginawang pagpili? Kung bibigyan ka ng isa pang pagkakataon, uulitin mo ba ang ginawa mo? Bakit? Paano mo ipamamahagi sa iba ang mga natutuhan mo? Ikalawang araw, edukasyon at kaalaman sa pagtitipid at pag-iimpok. Proseso ng pag-unawa. Magtala ng sagot ng bawat mag-aaral sa tanong. Sino sa inyo ang kumakain ng tirang ulam at pagkain? Isulat at itala ang kanilang dahilan. Sagutin ang sumusunod na mga tanong. Pinatnubayang pagsasanay, BTS, basa, tanong, sagot, basahin ang maikling kwento at sagutin ang mga gabay na tanong. Pagkakakilanlan. Mula sa binasa, tukuyin kung ano ang inilalarawan ng sumusunod na bilang. Isulat ang sagot sa patlang. Mga tamang sagot. Number 1, impulsive buyer. Number 2, pera. 3, savings o ipon. 4, bangko. At number 5, interest o dividendo. Paglalapat at pag-uugnay, isang tanong, pinakamagandang sagot. Naglinis ka ng buong bahay at nakapagtabi ka ng maraming bote ng mineral water, lumang bakal na nakaimbak, at lumang pahayagan na malaking kilo ang bigat. Ano ang iyong gagawin sa mga ito at bakit? Isulat ang sagot sa espasyo. Ikatlong araw. Matalinong paghahanda, pamamahala at pagtitipid ng resources. Proseso ng pag-unawa. BTS, basa, tanong, sagot. Basahin ang talakayan sa dalawang larawan at sagutin ang tanong sa susunod na mga gawain. Pinatnubayang pagsasanay, pagsulat ng sanaysay na isang talata lamang at hindi higit sa 4 at hindi bababa sa 3 pangungusap.
Gamiting sanggunian ang larawan sa pagproseso ng pag-unawa at gumawa ng sanaysay ayon sa gabay na tanong. Lagyan ng angkop na pamagat ang sanaysay. Ang sagot ay mamarkahan sa pamamagitan ng napakaloob na rubric. Sa inyong mag-anak, ano-anong paraan ng pag-iimpok ang ginagawa? Paglalapat at pag-uugnay. Pagmuni-muni, balikan ang larawan ng magkapatid sa pagproseso ng pag-unawa at sagutin ang mga tanong. Nagpakita ba ng paggalang sa nakatatandang dalawang bata sa larawan? Paano? Paano ninyo ipinakikita ang paggalang sa inyong nakatatandang kapatid lalo na sa paraan ng pag-iimpok? Kaapat na araw. Mga hamon at hadlang sa pagtitipid para sa kinabukasan. Proseso ng pag-unawa, basahin ang maikling kwento at sagutin ang gabay na tanong. Ano ang nasamang naisip ni Nelson sa sukli mula sa ibinayad niya? Paano naiwasan ni Nelson ang naisip niyang maling gawain? Paglalapat at pag-uugnay, pagmuni-muni sa kwento ni Nelson, maagap at agad niyang naiwasan ang maling balak na naisip. Ano sa iyong palagay ang maaring mangyari kung ito ay kanyang ginawa? Isulat ang iyong sagot sa patlang. Babaong pagkatuto. Tama, mali, dahilan. Sabihin ang tama kung ikaw ay sumasang-ayon o mali kung hindi sumasang-ayon kung ang sumusunod ay mga kilos na tumutulong sa pagbabagong nagaganap sa sarili at pagpapahalaga sa sarili. Isulat ang dahilan kung bakit ito ang iyong sagot. Pagninilay sa pagkatuto. Magnilay at sagutin ang sumusunod. Bilang mag-aaral na may kabutihang asal, ikaw yon. Ano pang kabutihang asal ang iyong natutuhan sa araling ito? Anong pag-uugali ang ginagawa mo ngayon na dapat mong iwasto kaugnay sa iyong natutuhan na kabutihang asal sa aralin? Pagsusulit. Balikan ang iba't ibang karakter na natalakay sa aralin. Naranasan mo rin ba ang kanilang sitwasyon? Anong kabutihang asal at wastong pag-uugali ang iyong ginawa? Pumili ng 3 karakter lamang at isulat ang sagot sa mga patlang. Markahan ang sagot ayon sa rubrics na nakapaloob. Thank you for watching. That's all for today. Don't forget to subscribe to my channel.